Ang aking pong inihandang lesson sa umagang ito ay may pamagat na The Biblical Doctrine of the Godhead. Nais ko sanang ipagpatuloy yung ating ginagawang serye sa Genesis sapagkat medyo matagal-tagal na din na hindi natin na ipagpatuloy yun. Pero meron pong isang kapatid na nag-request nung mga nakaraang buwan yata. May kapatid po tayo na nag-request na pwedeng ituro yung doktrina tungkol sa Trinity. So, naisipan ko po na pagbigyan itong aralin na ito, no, sa about the Trinity o yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo at ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu Santo. So, ito po mga kapatid ay hindi bagong usapin sapagkat since the late 2nd century AD, marami na pong kontrobersya na lumitaw patungkol po doon sa nature nung Godhead kung tawagin. Ano nga ba ang kalikasan o kalalagayan ng Diyos o ni Kristo? No? Kasi madalas po, even in our time today, there are religious organizations na nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos. Tao. Meron naman nagsasabi na si Kristo ay ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, subalit nilalang ng Diyos Ama. So marami pong mga kontrobersya, no? At sa pag-aaral na ito, maybe this will be just the first lesson. Siguro pasusundan natin ng isang lesson pa ito o dalawa. Titingnan po natin, depende po sa ating progress, no? Sa pag-aaral na ito ay titingnan natin kung, kasi meron din po mga religious organization na nagsasabi, iisa ang Diyos. At ang Diyos na yan ay yung bumaba at naging tao na si Jesucristo. Siya din yun. Siya din yung Holy Spirit. Yan po yung doktrina ng Oneness Pentecostal. So we will look into these questions, no? Ang Diyos ba ay iisa? Is God a solitary person or entity which is simply manifested in different forms? Or do God consist or do God exist in three personalities? No? Nakagaya po ng paniniwala na kung tawagin ay Trinity, na merong tatlong Diyos, mayroong tatlong persona ng Diyos, no? Which possess that Godhead. At pangatlo, titingnan po natin yung doktrina ng Trinity kung ito po ba ay tama o mali. So, alam po ninyo, yung word na Trinity, it is not found in the Bible. We cannot read explicitly, mga kapatid, yung word na Trinity. Subalit, although wala siya sa Biblia, ang doktrina na yan, kung aaralin mo ng mabuti ang Biblia, yan ay mapapatunayan mo na ang Diyos ay may tatlong person. Na kung tawagin sa New Testament, yan po yung the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam po ninyo, nung umpisa po,
No? During the apostolic age, yung apostolic age po, nag-umpisa yan from the death of our Lord, 33 AD, up to the death of the last apostle, which is Apostle John, mga more or less 96 AD. Yan po yung tinatawag na apostolic age. The doctrine of the Trinity is not in question. Bakit po? Buhay pa yung mga apostol dyan eh. At buhay pa yung kanilang mga tinuruan. Si Apostle John, meron pong mga naging ano yan, kumbaga mga disciple, mga student. So, from this time, during the apostolic age, wala pong mga maling paniniwala o konsepto regarding the Trinity or the deity of Jesus Christ. Pero nung mga 190 AD, may isang lalaki na nagngangalang Theodotos, siya po yung nagpauna. He advocated the absolute personality of God by asserting that the Father, the Son, and the Holy Spirit is one person. Iisa. Iisa lamang yang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Iisa lamang yan. And then, in 260 AD, inadap po ito ni Sabellius na taga-Libya, in which he maintained that God is a unipersonal, iisa, and that the names Father, Son, and Holy Spirit merely designate the same person in different capacities. No? So, kaya nga po, we will tackle sa susunod siguro na mga pag-aaral. Naalala ko lang kanina umaga, yung Council of Nicaea in 325 AD. Nagtipon-tipon po yung mga bishop ng early Roman Catholic Church. Nagtitipon-tipon po sila dyan. Para po pabulaanan yung kumakalat na konsepto noon na si Jesus Christ ay hindi Diyos. That is the first ecumenical council na kung tawagin. Council of Nicaea, 325 AD. Now back to our topic. Kaya po, ito po ay in our present day, ang nagtuturo po niyan ay yung Oneness Pentecostal. Sila po ay nag-umpisa noong 1914 AD, itong Oneness Pentecostal Church. Ang turo po nila, sila po yung very vocal sa pagtuturo nito, that God is a singular spirit who is absolutely and indivisibly one. Hindi daw po tatlong persona o individual, kundi iisa. Kaya yung Diyos Ama, siya din yung Diyos na anak, Jesus Christ, siya din yung Diyos Espiritu Santo. Nagpapakilala lang sa iba't ibang anyo. And there are verses. No? Kung hindi po ninyo aaralin mga kapatid, ay malilito din po kayo. Or mapapaisip kayo. Bakit? Meron pong mga talata na nagsasabi ang Diyos ay iisa. Yan po ang ating titingnan. Is God really one? Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ito po yung pinakapaboritong verse ng mga Hudyo. This verse is being memorized by boys as early as 8 years old.
Yan po ay tawagin nilang Shema. Memorize po yan ng mga Hudyo. Because the Jews also believe na God is singular or one person. Ayan, sabi po ng mga nag-ano. The Lord our God, the Lord is one. What else? Isaiah chapter 45 verse 5. Sabi po diyan, I am the Lord and there is no other. There is no God besides me. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibigkasin ka, bagaman hindi mo ako nakilala. Ganun din sa Isaiah 46:9. Sabi po diyan, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. So pinili ko lamang po. In fact, marami po yan mga kapatid. More than 30 verses. No? Or more than 40. And also in the New Testament, we can read in Galatians chapter 3 verse 20. Sabi po dyan, now a mediator does not mediate for only one, but God is one. Maliwanag naman po. God is one. No? Ang Diyos ay iisa. And in James chapter 2 verse 19, sabi po dyan ni James, you believe that there is one God? You do well. Even the demons believe and tremble. So both in the Old Testament and in the New Testament, there are verses that mentions that God is one. Kaya kung inyo pong babasahin yan, oo nga no, isa lamang pala ang Diyos. Bakit itong mga Church of Christ naniniwalang merong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Pero tingnan po natin, no? Alam po niyo sa pag-aaral po ng Biblia, mahalaga po yung pag-aaral sa konteksto. Hindi yung may mabasa kang talata, eh, pag binasa mo, yun na yun. No? Let us look at the context and ito po ang isa pang importante, yung grammatical structure. Diba? Kung sa ating panahon ngayon, yung grammar, madalas natin napapansin kapag meron pong sasalita ng English, sasabihin natin, wrong grammar naman yung salita niya. Wrong use of the grammar. Mali yung pagkagamit ng grammatical structure. Ganon din po sa Biblia. May grammar po yung Hebrew. May grammar din po yung Greek. May grammar po ang Biblia. Kaya titingnan po natin yung ating mga binasang talata. Una, ano po yung ating binasa? Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sabi po dyan, if we look at the Hebrew Bible, for which, di ba, ang Old Testament is written in Hebrew. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yun pong word na one. Ito po. In Hebrew, yan po ay ikad. Na ang ibig pong sabihin ay unified one. Ibig sabihin, pinag-isa, pinagsama. No? In fact, if the Holy Spirit deems that word to be a numerical one, iba sana ang ginamit na word. Because there is a Hebrew word that means numerical one. No? Ito po yung yakid. Ito pong ikad, ang ibig po sabihin niyan ay unified one. For example, in Genesis chapter 2 verse 24,
Ang sabi po dyan, therefore a man shall leave his father and his mother, and shall be joined to his wife, and they shall become one. Ang tanong, nung nag-asawa ba ang lalaki at babae, naging isang tao sila? Hindi po. They are still the same distinct person. Ang ibig lamang po sabihin, nagkaroon sila ng union, unity. So, unified one. Ibig sabihin, hindi pa rin nawala yung kanilang pagiging distinct personality. Yeah. Ikad. No? Tingnan naman po natin yung sa Isaiah chapter 45, verse 5. Sabi po sa talata, I am the Lord, and there is no other. There is no God besides me. Now, if you look at this word in the Hebrew, yan po ay Elohim, which is in Hebrew grammar, plural. Plural. Again, sa Isaiah chapter 46, verse 9, sabi diyan, remember the former things of old, for I am God. Notice po, naging El, and there is no other. I am God, Elohim, which is plural, and there is none like me. So, kung titingnan po natin yung grammar, yung meaning ng mga Hebrew words na ginamit, kapag po, dito po sa mga talatang ito na nagsasabi ang Diyos ay iisa, lumalabas na hindi totoo siya ay iisa in number, but iisa siya in terms of unified. No? Unified one. Kasi plural po ang ginamit. No? Plural. Ayan po. At kung titingnan po natin, doon po sa creation account, mga kapatid. During the creation account, no? Kung babasahin po natin dun sa Genesis chapter 1, verse 1, sabi po doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. The word there is Elohim. Plural. Ibig sabihin, during the creation, ay hindi lamang iisa ang Diyos na lumalang. Meron siyang mga kasama. Doon po sa verse 27 of Genesis chapter 1. Then God, which is Elohim again, plural, ang sabi niya, let us. Kung mag-isa lang siya, dapat ang sinabi niya, let me. No? May kausap po siya, mga kapatid No? May kausap siya. Let us, sabi niya. Ibig sabihin, hindi lamang siya iisa. Let us make man in our image and likeness. Again, our. Ayon sa ating wangis. Sabi po ng iba, ang kausap diyan mga anghel. Pero kung titingnan po natin sa konteksto again, hindi po pwedeng mga anghel kasi ang mga anghel, they are also created beings. Ang anghel ay nilalang din ng Diyos, nakagaya nating mga tao. Kaya ang kausap niya diyan ay eternal din, walang beginning, walang end. Isa ding Diyos na kagaya niya. Okay? And then, ito po, nung nilalang yung tao, Genesis chapter 3, verse 22, and the Lord God, which is again, plural, Elohim, said, the man has now become like one of us.
kagaya natin. Knowing good and evil. Kaya, kung titingnan po natin mga kapatid, teka, dito sa creation account, lumalabas na ang Diyos na lumalang, hindi iisa. No? So how do we reconcile? Huh? What then does Scripture mean when it says one God? In the Old Testament, when the words El or Eloah, Elohim, and naalala ko din po yung when Jesus was on the cross and he cried to the Father, Eli, Eli. Eloe, Eloe, sa ibang translation. No? So, yan po yun. No? El, Eloah, Elohim, at sa New Testament po, Theos. These words are generic designation or generic name for God. But the word God is not a name of a personality. Yan po ay pangalan na nagde-describe ng nature o quality. Kalikasan, kalalagayan, o uri. So these words, El, Eloah, Elohim, or in the New Testament, Theos, they refer to God. And God means divine nature or quality. Yan po ang ibig sabihin ng salitang Diyos. Divine nature. So when the Bible speaks about one God, it is referring to the one divine nature quality of being that we refer to as God. So God means divine nature and quality. Kaya kapag sinabing one God, meron lamang iisang Diyos, ibig sabihin, meron lamang iisang pagka-Diyos. There is only one divine nature or quality of being God. And although mga kapatid, merong isang divine nature, meron pong tatlong persona that possess this one divine nature or quality. And that is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pag-aaralan po natin sa susunod, we will prove that the Father is God, having this divine nature. Jesus is God, having this divine nature. And the Holy Spirit is God, having this divine nature. And they are co-equal. So kung titingnan po natin sa isang diagram, ito po yung Trinity diagram. No? The Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. They all possess that divine nature. Kaya mali po yung paniniwala na si Kristo ay tao. Bakit? Siya po ay Diyos. We will prove that. There are many verses that prove Jesus is God. O yung iba po, nagsasabi, the Holy Spirit daw, yan yung Espiritu ng Diyos, Ama. Hindi naman yan distinct personality. We will also prove that, mga. But the Father is not the Son, or the Son is not the Father. Ganun din, the Father is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Father. The Son is not the Holy Spirit.
the Holy Spirit is not the Son. Yan po, mga kapatid. Now, let us look at the New Testament. No? Sapagkat sa New Testament po, mas maliwanag. No? Kaya nga po ang sabi is, the New Testament is the Old Testament revealed. Doon na nahayag. And we can see many verses in the New Testament that proves of this divine plurality. Una po, sa Matthew chapter 3, verse 16 to 17, nung ang ating Panginoon ay binautismuhan, no? When he had been baptized, Jesus came up. And Jesus is God, God in the flesh. He came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove. So pangalawang persona na po ito. The first person is Jesus. This is the second person of the Godhead. And suddenly, a voice na galing sa langit. This is the voice of the Father. So this is the third person. A voice came from heaven saying, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." So in that moment, malinaw, present po yung tatlong persona ng Diyos. Next. How about in the second to the last verse of the book of Matthew, Matthew chapter 28, verse 19. Ang sabi natin, Panginoon Jesus diyan, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." Specific po masyado, mga kapatid. Bautismuhan ninyo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tatlong persona. Three distinct personalities of the Godhead. Sa Matthew chapter 12, verse 32. Dito po makikita po natin na although dalawa lang ang binanggit dito, makikita natin na distinct talaga. No? Sabi diyan, "Whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever shall speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven." So, the Son is distinct from the Holy Spirit. In 1 John chapter 5, verse 7, sabi ko nga po kanina, si Apostle John ang pinakamatagal na namatay na apostle. Mga more or less 96 AD. He was already in exile in the Isle of Patmos. And sabi po niya dito sa kanyang sulat, 1 John chapter 5, verse 7. "For there are three that bear witness in heaven." Sino po yung tatlong yun na nagpapatotoo sa langit? Tama ba yung aking Tagalog? 1 John chapter 5, verse 7. No? "For there are three," wala dito sa aking Tagalog, "that bear record in heaven." Una, binanggit po niya, the Father, the Word or the Son. Kasi nasa John chapter 1, verse 1 and John chapter 1, verse 14, that Jesus Christ is the Word. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Dito po, maliwanag, sabi niya, itong tatlo ay iisa. Teka, paano naging iisa yung tatlo? No?
Ibig po sabihin, itong tatlong ito na Diyos ay iisa ang kanilang divine nature. Iisa yung kanilang uri, kalikasan, kalalagayan of being God. Three personalities, one divine nature. Again, yan po yung ating Trinity diagram. So, conclusion mga kapatid. We now go to our conclusion. Ang ibig po sabihin ng there is one God, ibig po sabihin there is only one divine nature. Yung pagka-Diyos. At sa pagka-Diyos na yan, meron pong tatlong persona, no, that possess inherently that divine nature. And that is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And the word Trinity, although it is not mentioned in the Bible, this doctrine is true, and we can approve and understand this biblical doctrine through a careful study of our Bible, of the scriptures. I hope mga kapatid, meron po tayong kaunting natutunan, or kung alam na po natin ito, which I'm sure we all know this, it has refreshed our minds about this doctrine of the Trinity. Pasusundan po natin yan sa mga susunod na mga pag-aaral. We will do a lesson on the deity of Jesus. Patutunayan po natin yung pagka-Diyos ni Kristo, ating Panginoong Jesucristo, at yung pagkakaiba ng Diyos Ama sa Anak at saka sa Espiritu Santo. So, yan lamang po, at salamat po sa inyong pakikinig. Meron po bang mga tanong? Kung wala na po, tayo po'y magpapatuloy. Awit po tayo ng isang hymno, at Brother Nelson will lead us with our sermon.